Magandang umaga, ito po ang Mike Abe Live. Sabay na nyo napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abe Live. Ngayon pong araw na ito ng Tuesday, November 19 na ng ating 2024. Kamusta na po kayo sa lahat ng lugar sa buong bansa at mga Pilipino sa ibaing dagat? Sana po ay okay lang po kayo dyan, lalo na sa mga bansang winter na, malamig na. Buti pa sa inyo at malamig dito, lumalamig pagka umuulan lang. Ganun pa man, all weather. Ang mga balita po ay walang pagbabago at tuloy-tuloy ang ating ginagawa dito live, dito nga po sa programang ito. At dahil dyan, narito na po ang ating mga balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan daw po sa lahat ng mga government agency na iwasan muna ang magarbong pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa harap na anya ito ng kasalukuyang sitwasyon na milyon-milyon na mga kababayan natin ang naging biktima ng sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa. Sa inilabas po na statement ng Office of the Executive Secretary, inihayag nito ang apila na ginawa ng Pangulo, gayong marami pa din anya sa ating mga kababayan hanggang ngayon ay nagdadalumhati sa pagkawala na hindi lamang ng kanilang kabuhayan at tahanan, kung hindi pati ang kanilang mga mahal sa buhay. Kasabay nito, tinitiyak na rin anya ng palasyo na mararamdaman ang diwa ng Kapaskuhan sa mga naapektuhan ng mga lugar na nasalanta nga po ng kalamidad. Sa mamagitan po ng tuloy-tuloy na tulong mula sa pamahalaan. Dagdag pa ng palasyo na ang tunay na diwa ng Pasko ay humihimok sa bawat isa sa pagdiriwang nito ng may malasakit, ibahagi ang mga biyaya at maghatid ng kasiyahan. Ayan. So, tipid-tipid muna tayo. Exchange gift na lang sa bahay ng kainan. Ganon bang ibig sabihin nun? Bigayan pa rin, tapos uwian na. Wala mo ng mga rapol-rapol na mga refrigerator, 80 or 60 inches ng television, naglalaki ang mga washing machine, o rapol ng kotse, ay huwag mo nang ganon. Tipid-tipid, exchange gift lang, okay na yan. Kaunting salo-salo, kaunting kasiyahan, tapos uwian na. Ayan, no? Makiisa po tayo. Pero huwag kayong mag-alala, huwag din kayong makukulitan sa akin. Uulit-ulitin natin ito hanggang sa pagdating ng Pasko. Aaraw-arawin natin itong balitang ito bilang paalaala, bilang pagsunod sa kahilingan ng ating Pangulo. At makisama tayo, makiramay tayo sa talagang delobyon dating. Aba, hindi biro. 6 na bagyo yan eh. Weekly tayo binubugbog ng mga typhoon. Matindi nga po yan. As of November 18 kahapon, sumampanda ho sa 70 hanggang 70 milyon ang halaga daw po ng humanitarian assistance na pinaabot ng Department of Social Welfare Development at DSWD na hindi tumitigil ng relief operation nito sa mga rehiyong naranasan ang malalakas na pag-ulan bahagi na dulot ng magkakasunod na bagyong sina Nika, Opel at Pipito. Bago dumating yan meron pa nga hong Christine, meron pa nga pong Leon. O, di ba? 6 talaga yan si Christine, si Leon, sino pa ba yan? Si Pipito, si Opel, ayan, okay? Yan po yung magkakasunod matindi talaga ho ito. Samantala, tuloy ang ating mga balita. 4 na minuto makaraan po ang alas 9 ng umaga. Si Jemark Dagala, meron mo ng report mula sa Radyo Pilipinas. Paunang tulong daw po sa mga sinalanta ng kalamidad sa Catanduanes. Sa Bicol po ito. Inihatid na ng Philippine Air Force. Pakinggan natin ang live report. Yes, partner, agad nga tumulak ang Philippine Air Force patungong Catanduanes para iatid ang paunang tulong matapos ang paggugupit ng Super Bagyong Pipito. Sa pahayag, sinabi ni Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo na ikinarga ang nasa 1,300 family food packs mula Mactan, Cebu patungong Virac, Lunan ng C-130 aircraft nito. Nagmula ang nasabing family food packs sa Department of Social Welfare and Development. Bukod sa relief operations, nagsagawa rin ang Air Force ng rapid damage assessment and needs analysis gamit ang isang Black Hawk helicopter sa riyon ng Bicol at Central Luzon. Layunin nito na matukoy ang lawak ng pinsala at mga agarang pangangailangan ng mga lalawigang apektado ng nagdaang kalamidad. Jemark Dagala, Radyo Pilipinas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
Ibig sabihin lang yan, tuloy-tuloy po ang lahat ng mga kinaukulan, mga military, police, Philippine Coast Guard, at lahat na hong mga kinaukulan, kahit na iba yung trabaho nila, pero pumokos dyan ho sa pagsalba. Dahil nga po, 6 na type po ng sumira sa atin. Ulitin ko si Christine, si Leon, si Marcy, si Opel, at Pipito. Talaga lang yan, hindi talaga. Samantala, sa isang pahayag ho, tiniyak daw po ng House Deputy Majority Leader at for communication, Erwin Tulfo, na tuloy-tuloy daw po ang pagpapabot ng tulong ng Kamara sa mga nasalanta ng bagyo. Anya, bukod sa mga truck na relief goods, ay posible anyang magpalabas pa ng dagdag na pondo para sa karagdagang tulong. Ayan mabuti pa ang Kongreso at patuloy po na sila nagbibigay ng tulong. Sana po yung ibang ahensya ng pamahalaan o yung mga senador, galaw-galaw kayo dyan huwag kayo magagalit. Sana ho'y makita rin natin at bawasan natin ang pera ng Senado, bawasan natin ang pera ng mga senador. Kayo naman ay tumulong din. Kung meron man kayong ginagawang tulong, paramdam naman kayo, dagdagan pa ninyo dahil talagang nasalanta ang Luzon at iba pang parte ng ating bansa sa iilang araw lang o linggong nakalipas. Samantala, sa pagbisita po sa Malacanang ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, sinabi nito na binigyan niya ng otorisado daw po ang U.S. troop na nandito sa Pilipinas na tumulong sa ginagawang rescue, relief, and rehabilitation effort ng bansa. EDCA site ng Amerika sa bansa, malaking tulong sa pagtugon ng gobyerno sa pangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayun, so napakinabangan yung EDCA. Ayan, kahapon po, nagkaroon pa ng agreement sa Department of National Defense. Kahit paalis na sila dahil kasi yung President Biden administration ng US ay hanggang January na lang. January, kung di ako nakakamali, magte-take over na at yung nagbabalik na President-elect Donald Trump. Pero huwag kayong mag-alala. Kasintigas pa rin ng bakal ang magiging relasyon ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Yung nagsasabing hihina yan, mga pro-China lang yun. Mga anti-Marcos yun na kulang sa almusal, kulang sa kaalaman. Samantala, atin munang makakognay si Lieutenant Commander ba ito? Michael John Encina. Ayan, Deputy Spokesperson ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga po. Good morning, sir. Sir, good morning po. Ay, salamat sa oras. Kamusta po ang Philippine Coast Guard natin? Kayo ba'y naglaylo na sa mga pagbibigay ng tulong sa mga biniktima ng kalamidad o continuous pa rin? Yes, sir. So, as of the moment, sir, tuloy-tuloy pa rin po, sir, yung ating pag-provide ng assistance, particularly, sir, dito sa mga kababayan na natin na nasa lanta po ng bagyo. Pero dahil nga ho kayo yung maritime security, gusto ko malaman at may tanong, kamusta po yung paglalayag na, pagbibiyahe ng mga vessel natin? Allowed na ba sila sa lahat ng isla, sa lahat ng lugar, after nga nitong mga kalamidad, sir? Yes, sir, no? Since yesterday po ng hapon, upon the lifting of the tropical cyclone warning signal ng Pag-asa in the jurisdiction po nitong mga dinaanan ni Bagyong Pipito, then after, sir, nakapag-provide na din po tayo ng issuance of sea travel advisory for the lifting naman po ng suspension natin ng mga biyahe ng mga barko po natin dito po sa mga areas kung saan tinamaan po ni Bagyong Pipito. Alam ko, sir, na ang mga pier ay kontrol ito ng Philippine Port Authority. Pero gusto ko na rin itanong, kamusta po ang mga pantalan? Okay ba na nagagamit na ng mga maliliit na mga bangka, island to island ang biyahe o mga barko na malalaki na malalayo ang biyahe nito? Kamusta po yung mga pantalan, Commander? Yes, sir, no? So, ngayon po, sir, okay na po yung natin, yung mga biyahe po natin, yung pong mga pantalan natin, we do not have any reported stranded passenger as well as mga stranded din po na mga barko. So, wala na po since kahapon, sir, no? Inalaw na po natin sila na makabiyahe. Yung pong ating mga rolling cargos, kahapon din po na wala na rin po tayo mga stranded rolling cargos. Since po na pumasok po sa Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Pipito, kahapon po ay lahat ng yan ay na-lift na po natin at lahat po ay nakabiyahe na.
So sa tingin po ninyo, naibigay ng Coast Guard ng inyong mga tulong, ibig sabihin nagampanan ninyo ang inyong maaaring pangangailangan tulong sa mga naging biktima ng kalamidad. At alam naman natin, lahat ho ng ahensya ng gobyerno nagtulong-tulong, pero sa side po ng Philippine Coast Guard, naramdaman po ninyo at naipakita ninyo sa mamamayan ng inyong nagawang tulong sa kanila. Commodore. Yes sir, tama po kayo dyan sir, no? At hindi lang po ang Philippine Coast Guard, tayo po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating mga kasamahan na ahensya dito sa gobyerno in providing the most important needs ng ating mga kababayan, particularly po ngayon, no? Na maganda ng panahon, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa DSWD para po sa transport ng mga relief goods. In the previous typhoon sir, kila Katrina, nakapag-provide po tayo ng almost 47,491 boxes of relief goods coming po dito sa ating DSWD. So, yan po ay ihinatid ng ating 7 barko po ng PCG yung nakalaan para dyan. Meron din po tayong mga air asset na nag-provide din po ng ganyang assistance, kasama na po yung ating mga nasa almost 300 land vehicles na patuloy na nag-aabot ng tulong sa ating mga kababayan. Wow, galing. Ano po, ha? Sa ngayon ba ay meron pang record na may mga na-stranded pa rin dahil nga sa sunod-sunod na typhoon? Sa mga pier? Sir, as of the moment po, wala na po tayong recorded na stranded na mga pasahero sa mga pantalan po na ng ating minomonitor, no, from Eastern Visayas, Bicol Region, Southern Tagalog, up to Western Luzon po. Lahat po ng yan ay nakakabiyahe na po ngayon. So, itong nangyari sa atin ngayon na mga kalamidad, parang isipin na rin natin na naging challenge sa lahat at malawak din karanasan ang naranasan ninyo lahat. Ano po? So, sa tingin po ninyo, mas lalo pang mag-i-improve ang inyong mga galaw pagdating ng panahon kung kinakailangan, huwag naman sanang umabot pa sa kalamidad. Pero kung sakalit kinakailangan kayo, sa tingin ninyo mas magiging maganda, nag-i-improve pa ang galaw ng Coast Guard para sa pagtulong sa ating mga mamamayan. Yes sir, tama po kayo dyan. At nagpapasalamat din po kami sa mga kasamahan po natin sa iba't ibang ahensya po ng ating gobyerno, sa pangunguna po ng ating Pangulo. Definitely, maaga pong nagpatawag ang ating Presidente ng coordinating meeting. Kasama po natin ang OCD dyan, ang DILG. So halos lahat po ang DND, halos lahat po ng kawani ng gobyerno ay sama-sama po tayo na hinarap at pinaghandaan itong mga dumating na kalamidad sa ating bansa. At sa tulong din po ng ating mga local government units, sir, no, maaga at mabilis po yung preemptive evacuation na ginawa po natin kung saan nagdulot po ito ng magandang movement ng ating mga kababayan kung saan maaga din po tayong nakapagpalikas nitong mga nakatira sa mga coastal areas at naiwasan po natin yung mga casualties sa ganitong mga preemptive actions and measures na ginawa po natin. Katulong po, again, yung pong DRRMs na mga LGUs natin. Balita namin kahit sa mga clearing road operation na kung tutuusin, DPWs na ito, kayo itumulong din. Tama ba? Yes sir, so congratulations. may mga measures din po tayo na tumutulong tayo sa mga ganyang clearing operations. Do, tama po kayo, yan po ay function ng ibang ahensya na po ng ating gobyerno. But nonetheless, kumbaga yung pong ating tinatawag na the more hands who is working together, the better po, mas mapabilis at mas maging epektibo po yung ating serbisyong pinoprovide sa ating mga kababayan. Pero bago kita pakawalan ngayon, Commodore, pasintabi na, makibalita naman kami dahil alam ko yung inyong pagiging maritime security, talagang hindi nawawala yung focus sa West Philippine Sea. Kamusta po? Hindi naman naubusan tayo ng manpower doon kahit na may kalamidad, tumutok din po kayo sa isyong ito, Commodore. Well, strategic naman po yung ating mga approaches sa mga ganyang operations. We have certain designated individuals and personnel po na nakalaan para sa mga ganyang activities po ng PCG. Ito pong ating search and rescue operation na pinagtuunan po ng pansin at nag-provide po ng direktiba ang ating komandante, si Admiral Ronnie Gavan, na yung pong mga personnel natin ay tumutok po sa paghahanda dito po sa bagyong Pipito
without compromising other operational requirements natin in other aspect po and activities ng Philippine Coast Guard. Ay nako, salamat po sa lahat ng oras pagkakataon. Mabuhay po ang ating Philippine Coast Guard. Salamat sir sa pagtanggap po nyo ng aming tawag. Mahalaga yung inyong nagawa, ang inyong ginawa at ating pinasasalamatan ay nakarating at naramdaman po ng taong bayan. Salamat po sir. Good morning po. Sir, thank you very much po sa time. Mabuhay po kayo. Okay. Ito na Commodore Michael John P. Encina, Deputy Spokesperson ng Philippine Coast Guard. Ayan, tinanong natin lahat. Kadalasan ang trabaho ng Coast Guard for maritime security. Pero hindi, pati yung road, clearing road operation, paglilinis ng kalye, pagbibigay ng ayuda, lahat talaga dahil yan po yung direktiba ng ating Pangulo. Magtulong-tulong lahat ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na merong kapabilidad, by air, by land, by sea, ay talaga hong pinagalaw. Pero sa kabila ng lahat ng maagap na ginawa ng ating gobyerno, meron din pong mga casualties pa rin talaga hong mahirap kalaban ng kalamidad. Kaya sa susunod, huwag naman sanang mangyari ulit, tayo po'y sumunod na. Dahil ang aking paniniwala, yung ibang napahamak, hindi ko naman sinisisi, or na talagang nadisgrasya, ay baka hindi po kayo sumunod sa mga paalaala. Kasi yung maagang evacuation, maagang pagpapalikas, yan ang tamang galaw para sa kaligtasan. Ngayon, kung hindi kayo sumunod, sorry na lang. Pero ganun pa man, nandyan pa rin ang tulong ng gobyerno. 16 na minuto, makaraan po ang alas 9 ng umaga, magbabalik po tayo sa ating mga balita pa rin. Sandali lang po sa pagbabalik ng Mike Abilay. Balikan natin ang ating mga balita at bagong lahat. Muli namin pinapaalala, meron pong apila, direktiba si Pangulong Marcos Jr. through Secretary Bersamin. Huwag tayong masyadong magarbo sa Christmas party. Magtipid muna tayo dahil matindi po ang kalamidad. Huwag po kayong magagalit dahil kami po ay communication ng Office of the President, the Presidential Communication Office, kaya ating inuulit-ulit ito. Huwag magarbo, simplihan lang tayo sa Christmas party dahil nga po marami ang nasalanta. Okay? Dahil dyan, meron tayo muna tuloy sa ating mga balita, 22 minuto makaraan po ang alas 9 na umaga. Si Congressman Benny Abante, ang chairman ng House Committee on Human Rights, chairman ng Committee on Human Rights at co-chairman ng Quadcom. Siya po ay kumakatawan sa ika-6 na distrito ng City of Manila. Kilala ko ito, matagal na, ilang dekada na yata. Konsehal pa lang ito, kilala ko na itong mama. Nagkakahalataan na sa edad. Congressman, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Congressman? Uy, sandali Congressman Abante. Ayun, Congressman, magandang umaga po. Good morning, Mike. Good morning. Ay, salamat po sa oras pagkakataon. Alam naman po ninyo na ang taong bayan dito sa buong Pilipinas, sa abroad, nakasubaybay sa Kongreso, lalo na sa Quadcom Committee hearing. Kailan po ang susunod na hearing? Tama ba? This coming Thursday, may hearing ulit kayo? Pang 12 na yata ito, Kong? Hindi po, na-cancel po natin. Na-cancel yung hearing ngayong okay. Webes. I see. Dahil maraming mga hearing ang mga committees Mm-hmm. So, ano na lang, let's wait for the next information. Pero kung ganito, bago yung ibang issue, pero gusto ko nang unahin ito, hindi ba kayo naaapektuhan o anong dating sa inyo? Merong positibong reaksyon, marami yata yun na natutuwa sa inyong ginagawa, pero meron ding sektor na negatibo ang mga comment at pinipersonal nga kayo. Kaya nga pinaringgan mo isang araw, mas magaling kang mag-English kaysa sa abogado. Nadinig ko kasi yun So paano nyo hinaharap itong challenge? At hindi lang challenge, paninira nung iba sa mga kongresista, especially ang Quadcom. Actually, hindi ko na pinapansin yan Kasi, okay, good. Yung mga yan, hindi naman talaga importante yan may mga pagkakataon lamang kapag talagang pag mayroon akong program, for example, biglang nagte-text yan ng nagmumura. Sabi ko, anong problema nito? Ginaganon ko na lang, anong problema nito? Hindi ko naman kilala to. Yun lang. Okay. Saka pag pinansin mo yun, lalaki lang ang ulo ng mga yan. Itatanong ko lang po yan. Pero ganun pa man, ito na tayo. So, yun.
Kamusta na po si Colonel Hector Grijaldo? Hindi dumating nung nakaraang hearing. Ito, may mga sinabi, kabaliktaran laban sa inyo. Ano bang plano nyo rito? Nagkasakit daw. Nagkasakit. Kami naman. Sumakit ang balikat, di makapagsalita. Gano'n na, nagbigay na ng affidavit ng 2 abogadong kasama namin, pati si Garma, nagbigay din ng statement na, kanilang binabaliwala yung sinasabi ni Grijaldo. Alam mo, si Grijaldo, nagpapakita ng gilas kay dating Pangulo. Anyway, kung ganito, dahil lagi ako nakatutok dyan, lahat ng hearing, 11 hearing na yan, in aid of legislation, swak na swak yan, dahil meron na kayong 4 na proposed bill na na-file. Ngayon, Yes. nakapag-recommenda na rin kayo sa Solicitor General's Office ng mga record na pwedeng pagbasihan sa investigation. Meron na rin kayong parang ugnayan sa Department of Justice sa mga pwedeng mga kasong i-recommenda po ninyo. Sa tingin po ninyo, kailangang magtuloy-tuloy pa, tumagal pa itong hearing ng Quadcom, Kong? Well, anyway, siguro yung Pogo, tungkol sa Pogo, baka isang hearing na lang yan. Tutuloy pa namin yung drugs saka yung EJK dahil marami pang pag-uusapan dyan Okay. sa EJK na yan So meron pa kaming i-establish na mga ilang bagay. Pagkatapos sana matapos bago magpasko. Okay. Well, kasi yung mga panukala ninyo na na-file na in aid of legislation, ay mahalaga yun. Yung tungkol sa human rights violation, magiging heinous crime na, parang ganon. At yung isa naman na proposed bill tungkol doon sa pagbawi ng mga property. Marami pa kaming ipa-file, Mike. Okay, good. Ngayon nga, meron kami ngayong hearing ng Committee on Human Rights sapagkat magpa-file pa kami ng ilang mga bills tungkol diyan. Si dating Pangulong Duterte ba ay kailangan bumalik pa? Or siya ba isasalang pa? Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Oo. Nakuha na namin naman lahat yung kinakailangan malaman. Sinabi niya, I take full, 2 bagay ito I take full responsibility, whether legal or illegal. O yun, isang statement yan. Tama. O ang pangalawang statement niya, kung talagang meron akong kaso, kasuhan niyo na lang ako sa korte. O, hindi ganun. Tama yun. Pala naman O. At saka Congressman Abante, dun sa opening statement mo, talagang matindi. Nagimbal ang marami ron. Talagang diplomasya, konsensya. Di ba, Kong? Ano bang feeling mo? Iba ang dating nung opening statement mo, talagang gumuhit nawala yung maaring emotional o galit ng Duterte dahil galing sa isang katulad mo ang nagkaroon ng opening statement na yan, Kong. Oo nga, tumagal nga, 30 minutes, yun ang pinakamahabang opening statement Talagang sinabi ko lang talaga yung totoo, yung nasa puso ko, yung totoong nangyari. At kinakailangan naman, maantig din ang damdamin ng dating Pangulo na may mga pagkakamali siyang ginawa. O inamin naman niya Yes, inamin lahat. Oo. Kung ganito, balikan ko lang yung kanina binabanggit ko, yung proposed bill ninyo in aid of legislation, napakaganda nito, yung bawiin ang lahat ng property na nabili ng mga dayuhan sa mga Pilipino. Ilang libong hektarya ba ng lupa ang pinag-uusapan ditong nabili ng gumamit ng mga fake document bilang di umano'y Pilipino sila, Chinese national pala. Ilang hektarya po ito? Ilang libo ito? Hindi namin alam lahat ang ilang hektarya, pero may alam ako na mga 350 hectares. Wow! Halos isang laki, probinsya na yan Sabi ko nga, pambira, ang dami-daming taong walang bahay. Walang lupa. Ang lupa ng iba, sa paso lang Oo, bili ng bili, kung ano-ano. So pag nabawi yan, pwedeng ibalik sa tunay na may-aring Pilipino, Kong, pag naging batas. Pag nabawi yan, siguro, ang isasuggest ko, bigyan na natin yan sa mga walang bahay, walang lupa. O at least mga 100 square meters. Kasi may mga nakatayo na mga housing doon Yes. May mga nakatayong mga warehouses. Correct. Oo. O iba naman, gawin natin industrial complex na.
Tsaka yung mga building na naitayo, baka naman pwedeng gawin na lang government office. Maraming national government office, nangungupahan lang eh. Oo. Di ba? Walang Oo, sariling pwede, building pwede. tayo, kulang. Correct. Tama, Di ba? tama ka dyan. Masarap ang opisina dyan, mga bago. Ay, kung atin talaga, Mga di ba? bago talaga. Ang ganda pa. Yes, okay. Oo. Kung maiba naman ako bago kita pakawalaan kasi member ka rin ng, actually vice chairman ka yata ng Committee on Good Government and Public Accountability or Blue Ribbon Committee. Kahapon ay sinasabi ng inyong mga Senior kasamahan. vice chair. Yes. Kahapon ay sinasabi ng inyong mga kasamahan na nag-share daw kayo ng pera dun sa reward system, reward money, 1 million para daw matukoy. Sino ba si Mary Grace Piatos? Sang-ayon ka dun sa 1 million reward para ma-identify kung sino yon? So, okay naman. Okay. Although, sabi ko nga, pwede naman namin i-request kay Speaker na bigyan na ng pondo ng Kongreso. Oo. Yeah. Para open lahat yan. Bakit umabot sa reward system? Ibig sabihin ba hindi kayo naniniwala na kung sino yung Mary Grace Piatos na nandun sa acknowledgement receipt? Fake ba yon? Bogus ba yon? Baka yung piatos na yan, kinuha lang yan dahil may ayun, sa chichirya eh. Kasi nga, wala nga yung pero pangalan lang nakakaduda talaga yung. Kahit nga yung COA, nagduda rin dun sa acknowledgement receipt eh. At nakakalula yan, ang dami-dami, pinakikita namin ngayon sa screen. Ayan, sino nga ba yung piatos na yan? Akala ko yung piatos na kinakain habang nanonood tayo ng sine, hindi naman. So, marami. Ay, Merkulis yan. Bukas na pala. Bukas yung hearing yan eh. Bukas na. Yan. So, alamin niyo talaga kung sino itong Grace, Mary Grace. Pinaghalo eh. Yung restaurant yan, di ba? Mary Grace Piatos. So, gusto niyo malaman talaga kung sino Mary ito. Grace, restaurant yan. Yung piatos, chichirya. Oo nga eh. So, talagang kailangan malaman. So, kahapon, sinabi na nung dalawang congressman, si Ortega at saka si Kongho, na meron daw ganyan, 1 million pesos para makilala yan. Magandang pamasko yan. Magpapasko na. Kong. Di ba? Anyway, so abangan namin bukas po yan ng hearing na yan. Salamat, Kong. Salamat po at magandang umaga po. Kamusta ang mga taga Maynila? Salamat Mike. Thank Okay. you. Ang kinatawan po ng ika-6 na distrito ng Maynila, House Deputy, Chairman ng House Committee on Human Rights. Ayan. Siya ba yung Deputy Speaker? Hindi ka muna, nalilito ako dyan. Hindi siya Deputy Speaker, hindi ako nakakamali. Siya yung Chairman ng Committee on Human Rights, Co-Chairman ng Quadcom, tapos nasa majority, Vice Chairman siya ng Blue Ribbon Committee. Deputy Speaker, parang hindi ako sigurado. Anyway, sige, kilala ko yan na Congressman Abante ng Manila. So ayun. Nakita nyo, dalawang komite, dalawang issue, yung Quadcom, tsaka yung Good Government, Blue Ribbon Committee. Baka malito kayo. Alam nyo, yung Blue Ribbon Committee sa Senado. Pero yung Committee on Good Government and Public Accountability, yun ang counterpart ng Blue Ribbon. Yun ang pinaka-Blue Ribbon sa Kongreso na nag-iimbestiga sa 612.5 million confidential fund ng Office of the Vice President na hindi pa rin masagot-sagot ng matino. Dahil nga naglabasan yung mga kaduda-duda raw na mga acknowledgement receipt na milyon-milyon ang laman, daan-daang libo. Talaga naman, bakit ganon? Eto lang ngayon, may mga reward na. Sino kaya? Yung nakakakilala sa Office of the Vice President, kung sino yung babaeng yan, sabihin na ninyo, ituro na ninyo, kasi may 1 million. Maraming hamon yan. Maraming pamasko yan sa inyong pamilya. Isipin mo, nakatulong ka na, may meron ka pang 1 million. Di ba? Pero palaala ulit, huwag daw magarbo ang ating Christmas party. Pag nakuha mo yung 1 million yan, itabi mo, bumili ka ng para lang sa pagsalo-saluhan ng pamilya. Ayan ang mga tip natin. Sabi kasi ng Pangulo, huwag magarbo ang ating Christmas party ngayon dahil nga po sa kalamidad at makiramay tayo sa mga naging biktima. 9:34 po na umaga, tuloy ang mga balita sa Mike Abby Live. Si Denise Osorio ay meron mo ng report. Ating partner sa PTV ay ito. Kaso itong rollback maliit Noong isang linggo, 2 piso ang increase. Ngayon, piso na lang. Yung rollback naman ito. Kahit pa paano, good news pa rin. Live report. Yes, Mike. Makakaramdam ng ginhawa ang mga motorista ngayong araw
dahil sa rollback ng presyo ng produktong petrolyo ngayong umaga. Matapos ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo nitong mga nakarang linggo, may kabig sa presyo ng langis. Halos piso ang itatapyas kada litro ng gasolina, diesel at kerosene ayon sa projection ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Dahilan ng rollback ang bumaba ang world demand ng langis. Ipinagpasalamat naman ng mga motorista ang bawas presyo. Tama raw ang timing, lalo ngayong nagtataasan ang presyo ng mga bilihin matapos ang mga dumaang bagyo. Pero kung tutusin, kulang pa ang rollback. Ani ni Lirio Balbin, sana raw yung rollback ay mas mataas sana sa increase nila dahil mas mataas paminsan yung increase ng rollback. Sinamantala naman ng ilang motorista ang magpagas ng marami. Ani ni Jenny May Padilla, dinagdagan na niya ang kanyang gas ngayong araw para abutin siya kinabukasan dahil daw nung mataas pa ang gas, hanggang isang araw lang daw ang kanyang gas. Balik man ang rollback, kinhawa pa rin ang hatid sa mga motorista. Sa ngayon, 8 pesos and 65 centavos ang net increase sa per liter ng gasolina, habang 7 pesos and 30 centavos sa kada litro ng diesel. Yan ang pinakauling balita mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Mike. Ayan, good news po yan, rollback. Maganda balita yan, nag-rollback po, hindi man ganong kalakihan, pero at least nag-rollback. Di katulad ng isang linggo, mahigit na piso, 2 piso mahigit pa nga yung diesel, pero nag-rollback ngayon kahit maliit, pero nabawasan. Ano sana kung ano yung increase, dapat ganoon din ang rollback. Business is business talaga, Business talaga mga oil companies, Sana sumama kayo sa sakripisyong panawagan ng ating gobyerno. Bigyan nyo ng malaking rollback yung mga rehiyon, probinsya, na binugbog ng 6 na typhoon. Yan ang yung magandang pamasko sa mga probinsya sa mula, buong Luzon di ba? Paulit-ulit na binugbog ng typhoon. So kung yan ang bibigyan nyo ng magandang rollback, maganda rin pamasko. Sana, sana marinig nila yan. Magbalik po kami, break muna kami, sandali, at huwag kayong alis, babalik pa ang May Abilay. Balik po tayo sa mga balita na, at ito, atin nung makakaugnay ang opisyal na tagapagsalita ng Philippine Air Force, Colonel Castillo, Maria Consuelo Castillo, Chief Air Force Public Affairs, office din po ng spokesperson, at binigyan tayo ng pagkakataon ngayong umaga. Masisipag ang ating mga military, Philippine military. Colonel, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Sir, good morning. Sir Mike, good morning po. Good morning po. Ay, salamat po, Colonel. Kahit alam namin napakabisi ng ating Air Force, ay kayo po ay tumanggap ng aming tawag at ating makakasama ngayong umaga. Kamusta po? Gusto po lang kami makibalita. Alam kong malaki din po ang naging papel po ninyo at ginawang pagtulong sa mga kalamidad. Bigyan nga nyo kami ng initial report ang mga nagawa ng ating Air Force din sa mga biktima ng sunod-sunod na typhoon, Colonel. Opo, sir. Nako, dire-diretso po talaga, ang operations natin sumasabay sa pagdating ng bagyo, Magmula po ng bagyong Christine hanggang yung mga sumunod pa na bagyo, hanggang dito kay Pepito po ay talagang round the clock po ang ang pagtatrabaho ng ating Philippine Air Force in terms of planning, preparation, and actual conduct of operations para sa mga nasalantang komunidad, sir. Siguro, sir, mag-focus na lang tayo itong recent, sir. Yes. Itong kay Typhoon Pepito, sir. Talaga hong matindi ang pagkakasalanta dito sa area ng Catanduanes, Camarines, Sur at Norte. At kahapon po, nag-deliver po tayo ng more than around 3,000 relief goods, family relief packs. Using our C-130 aircraft, nag-2 sorties po yan, galing sa Cebu papuntang Virac, Catanduanes. And our helicopters also, right after deemed flyable na po at safe to fly, nag-take off po yung ating Black Hawk helicopters kahapon para mag-conduct ng rapid damage assessment and needs analysis. Kasama po yung mga tauhan ng PDRRMO doon ho sa probinsyang yon. At inassess po nila yung mga
worst affected communities na dapat i-prioridad po sa paghatid ng tulong. And today po, magkokontak po ulit tayo ng Ardana dito naman sa area ng Camarines Sur at Calaguas Island using our UE helicopters naman po. At habang nag-uusap tayo, Colonel, pinakikita namin dito sa screen sa national television yung inyong mga galaw ng ating Air Force. Nakakatuwa dahil talagang tulong-tulong, kapit-bisig, pati yung mga pulis tumulong sa pagkakarga, baba na sakay ng mga chopper na dala ninyo sa iba-ibang lugar. So, gusto ko lang malaman, Colonel, saan lugar dito sa Luzon ang medyo nahirapan kayo na hindi kaagad kayo naka-response o hindi kaagad kayo nakarating dahil sa weather situation? Anong lugar yun kung meron man? Opo, actually po, halos lahat naman po ng area kung saan talagang pinakakailangan ng heli lift operations is punta naman po ang ating Philippine Air Force. No? Yung kanina na-mention ko po is Southern Luzon area. Hindi ko nabanggit na meron din po tayong naging operations dito sa Northern Luzon, specifically sa area ng Batanes po. Nagpatuloy po yung ating pagdala ng relief packs using our C-130 aircraft. And then po, by helicopter po, naghatid po tayo doon sa mga coastal towns ng Cagayan. At the same time, yung mga isla ng Fuga Island, Calayan Island, among others po. Naghatid po tayo. Pero yun nga lang po, syempre, kailangan po talaga safe to fly ang weather. Kaya hindi hintay nating humupa yung hangin at yung ulan. And right after ho, pwede na pong lumipad, yun na ho, nagte-take off na po ang ating mga aircraft para mag-start na pong mag-assess ng mga affected areas para ho matulungan natin ng local government units kung saan ipa-priority po ang pagdadala ng mga relief packs. Pati yata pati yung mga EDCA site ay nagamit temporary na pag dito yung humanitarian nagalawan ng ating military. Ano po, tama ba doon sa malalapit na lugar? Opo, yun naman po ang purpose ng mga EDCA sites. Yes, good. Sa primary consideration sa pagtatayo ng EDCA sites is para magkaroon po tayo ng mga staging points para sa mga HADR efforts natin. Correct. So whether nagamit sila sa kasalukuyan, posibleng magamit natin yan sa mga susunod pang mga darating na sakuna at mga bagyo na kailangan natin ng mas maraming area kung saan makakapag-stage tayo ng ating mga HADR operations. Kung pwedeng malaman, Colonel, ilang manpower o ilang personnel ang ginamit po nyo sa malawakang operation ito sa halos buong Luzon dahil Christine, Leon, Marcy, Opel at saka Pipito yung dumaan sa ating typhoon Colonel, di ba? Yes, sir. Mahigit 1,000 pong personnel natin involved in various levels of participation, whether it's flying, whether it's ground operations, maintaining our aircraft, pati ho yung mga pagpapak ng relief. Meron din po tayo mga water search and rescue na mga personnel, mga 505 search and rescue group and yung mga disaster response team unit natin. Pang area, hindi lang liparan. Meron din po tayong mga rescuers on the ground. Pati yung mga ibang bansa tulad ng Malaysia yata, Singapore, Amerika nagparating ng tulong. Tama ba, Colonel? Ginamit po yung kanilang mga asset. Opo, nagpapasalamat nga po tayo at meron po tayong mga allies na nagpadala rin ng kanilang mga aircraft at nag-operate din po lalo na dito sa area ng Bicol nung kasagsagan ng Christine. At dahil dyan, Colonel, ay bibigyan kita ng pagkakataon dito sa National Television para kayo magpasalamat or magpanawagan o kung ano mang gusto nyong iparating sa side po ng ating Philippine Air Force. Mabuhay po kayo. Sige po, ma'am. Colonel, kaya sa inyo po ang oras. Yes, sir. Mula po sa mga tauhan ng inyong hukbong himpapawid, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na suporta at pagtitiwala ng ating mga kababayan sa amin at makakaasa po kayo na patuloy po namin itingin pa ang aming kakayahan upang mas makapaghatid kami ng tulong sa mga ganitong mga oras ng pangangailangan. So sa ngalan po ng aming Commanding General si Lieutenant General Stephen Pareño at sa bumubuo po ng inyong Philippine Air Force, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Salamat din po, ma'am, at sana sa uulitin sa susunod na mga pagkakataon ay muli ho tayong magkaugnayan, hindi lang sa kalamidad, sa mga bagay na gusto nyong iparating
na mga galawan at project ginagawa ng ating Philippine Air Force. Yes, Sir Welcome po Mike. sa amin yan. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you po. Okay? Mga kaibigan, si Colonel Maria Consuelo, Castillo, ang atin pong, Chief ng Air Force Public Affairs, official na tagapagsalita. Ayan, inilatag niya, talagang gumalaw at nakita niyo yung mga video ng kanilang operation sa buong Luzon at iba pang mga lugar. Pati na rin yung napag-usapan naming tulong ng ilang mga sasakyang panghimpapawid ng ibang bansa at tulong na humanitarian na galawan ng ibang bansa dito sa Pilipinas. Yan ang bunga ng independent foreign policy ni Pangulong Marcos. Pagka-independent ang pakikitungo sa lahat ng bansa sa buong mundo, may voluntaring pagmamalasakit ng mga yan para tayo itulungan. Di ba? Yan po yung maganda doon. Kaya kayo pong mga naging biktima, huwag kayong mawalan na ng pag-asa. Nandyan po ang gobyerno, natutulong talaga sa inyo. Lahat ng law enforcement agency, lahat ng kinaukulan gumalaw. Hindi lang mga departamento, military, police, Coast Guard, at iba pa ay talagang gumalaw. From barangay, official hanggang sa gobernador at cabinet secretary, national government. Samantala, bulumudukin daw po ng Sierra Madre, nakatulong daw ho sa paghina ng super typhoon na Pipito ayon sa Department of Science and Technology. Totoo yan. Alam niyo yung Sierra Madre yan, ay napakalaking tulong yan. Malawak po yan, mahaba yan. Kaya dahil dyan, ako po'y nananawagan, personal, atin pong pangalagaan ng Sierra Madre. Huwag nating abusuhin yan, huwag niyong kalbuhin, huwag niyong sirain ang kabundukang yan dahil yung nagiging proteksyon natin sa kalamidad. Isipin mo, yung super typhoon na si Pipito, kung hindi dumaan yan, kung hindi naharangan yan ang hagupit niyan, ang daming madidisgrasya. Di ba? Kaya nga atin, yung illegal quarrying, illegal mining, illegal logging, illegal na pagkakalbo ng ating kabundukan, tumigil na kayo, baka kayo umakalbo. Ayan, di ba? Ganun kasimple. Pag ikaw walang buhok, di ba? Yung pag nabasa ka ng tubig, buong katawan, basa ka agad. O ganun din yung kabundukan. Pag kinalbo mo ang kabundukan dahil sa illegal na gawain, yan ay masisira, maglalandslide yan, at babagsak sa residential, commercial, sakahan at iba pa. Ganong kasama, ganong kalupit. Kaya atin hong pangalagaan itong mga bundok na ito na inyong nakikita. Napakalawak po ng Sierra Madre yan. Dito sa kabuuan ng Luzon. Kaya ho ating pangalagaan ito. Mabuti na lang, kalikasan ito, kalikasan din ang problema, kalikasan din ang nagsalba. Kaya ating pahalagahan yan. Huwag ninyong sirain. Oy mga negosyante, baka sabihin nyo, business namin ito, Mike Abe, ba't ka ba nakikialam? Itong aming pakikialam ay bahagi lang ng pagmamalasakit sa buhay, ari-arian, at sakahan. Okay? Pilipinas at Estados Unidos pumasok sa panibagong kasunduan. Ayan, magandang balita ito. Upang mas lalo anyang palakasin ang military partnership nito. Kahapon ay sinagawa nga po sa Campo Aguinaldo, Quezon City, ang makasaysayang pagpirma ng General Security of Military Information Agreement. Yan, galing na pinangunahan mismo ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. at U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III na lumagdaho sa kasunduan ng GSO-MIA na tinatawag ay nakatuon sa Intelligence Sharing Agreement. Pagpapalakas ng bilateral cooperation, layunin nito na palakasin din ang seguridad sa Indo-Pacific region. Naku, yan ang maganda. Papaalis na lang yung Biden administration by January, pero si Secretary Austin ay ganyan pa ho, pumunta pa rito ng personal para lang makipag-agreement. At nagpunta pa, nag-courtesy call pa sa Malacanang kahapon. Di ba? Panalo. Yan yung tinatawag nating kasintigas ng bakal ang relasyon ng Pilipinas at ng Amerika. Pero bago tayo tuloy ang magpaalam, muli ko pong sinasabi, meron pong direktiba, meron pong apila ang ating Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan po ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ng Presidential Communication Office under Secretary Cesar Chavez na, ito na, tayo po ay magtipid, huwag magarbo ang ating Christmas party, ating alalahanin, milyon-milyong Pilipino ang naging biktima ng kalamidad. So, di ba? Bawasan natin ang kasiyahan. Pwede namang simpleng kainan, exchange gift. Tama na yon. Pero huwag na yung maluho na pupunta pa ng 5-star hotel
magtutumba ng baka, magtutumba ng baboy, lahat na lang huwag naman dahil nga merong naghihirap at merong nawawalang mga buhay. Okay? Hindi po nakikialam, inuulit ko lang, huwag kayong makukulitan. Aaraw-arawin ko ito hanggang sa Kapaskuhan itong panawagang ito. Okay? At dahil dyan, okay? 36 days na lang Tama-tama, 36 na araw na lang, Pasko na. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita ulit tayo bukas dito po sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abby Live para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po!